Good morning. Hello po sa inyong lahat sa Pilipinas. Kumusta kayo? Ngayon ay ang last Sunday po ng taong 2024. At salamat sa Diyos sa kanyang katapatan po sa ating lahat mula noong January 1 ng 2024 hanggang ngayong last Sunday ng 2024, pinakahuling linggo ng taon, ay patuloy po tayong sinusubaybayan ng ating Panginoon, patuloy sinusupply ang pangangailangan natin dito sa gawain, at higit sa lahat ang masaganang mga salita niya po na tuloy-tuloy na ipinapadaloy sa atin. At ito nga po ngayon ay, kung titingnan po natin, ay last chapter din ng aklat ng pahayag, na kung saan natugma din na ngayon ang huling Sunday ng taon. At dito rin po tayo magbabasa sa huling chapter ng pahayag, na kung saan ito rin ang pinakahuling aklat ng Biblia. Supurihin ang Diyos. So, Chapter 22 po, kung kukunin nyo ang inyong mga Biblia, pinakahuli-hulihang chapter po ito ng banal na aklat. At dito natin nakita po kahapon at sa inyo na mga nagbasa, yung chapter 21, dugtong po ito, na ito yung ang tinutukoy sa atin ng Panginoon sa ating pag-aaral bilang mga anak ng Diyos at mga Kristiyano, na kung bakit lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon na maging masunurin tayo sa Kanya, layuan natin ang mga kasalanan, talagang ituon natin ang ating mga sarili sa salitang ito na nagtuturo sa atin araw-araw kung paano tayo mapapabanal, kung anong instruction niya sa atin sa tamang pamumuhay, na kahit nandito tayo sa mundo na itong ibabaw po na nagkalat, ang naglipa na ang talagang mga temptation at magdudulot ng pagkakasala sa tao, subalit sa pamamagitan po ng salitang ito ng Diyos, naturuan tayo kung paano tayo magtatagumpay at mapanatili ang ating mga sarili sa kalooban ng Diyos sa tulong ng instruction niya po sa atin sa mga salitang ito. So, kung handa na po ang lahat, napakahalaga nito at pakinggan po natin ito, kasi talagang ito ang pinakahihintay ng mga believers na dumating ang ganitong pangako ng Diyos. At yun natin nakita nga sa chapter 10:21 na natapos ang lahat ng bagay ang kasamaan, at dito yung pagsama natin doon sa buhay na walang hanggan na ipinapangako sa atin ng Diyos sa lahat ng believers. Ito po ang pinaniniwalaan lahat ng Kristiyano dito sa mundong ibabaw, na pinaniniwalaan na pagdating ng araw makakapiling natin ang Panginoon doon sa buhay na walang hanggan. Amen. So let's pray. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, pinasasalamatan namin, Ama, ang katapatan mo sa buong taon, O God, na bawat linggo, O God, mula sa simula, bawat Sunday na nagtitipon kami, hindi ka po nagpabaya. Sinupply nyo ang bawat sa amin ng mga saganang salita mo na nagtuturo sa amin ng tamang pamumuhay, at hindi lamang sa mga salitang ito, Panginoon, pinakita nyo sa amin ang katapatan mo sa iglesyang ito, O God, na sinupply nyo po ang pangangailangan sa tuwing gawain, sinupply nyo po ang mga pagkain every Sunday, O Diyos. Kaya lubos kaming nagpapasalamat, Ama, sa ginawa mong sa buong taon at sa pagpasok muli ng panibagong taon, O Diyos, na katapatan mong patuloy nyong sinusustain sa aming lahat, O God. Salamat po, pagpalain nyo pong muli ang pakikinig ng bawat isa. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang sa iyong banal na espiritu, ang kaunawaan namin, O God, na siyang patuloy magtuturo. At sa oras pong ito, O Diyos, salamat muli sa huling Sunday ng taong 2024. Ibinaabot nyo rin sa amin, O God, ang kahulugan ng pangako mo sa amin sa huling chapter ng aklat ng ito, O God. Pinupuri ka namin, Ama, pinasasalamatan sa lahat ng ito sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. So, dito, sabi po dito, chapter 22,
Ipinakita rin sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito ay sinlinaw ng kristal, ay bumukal mula sa trono ng Diyos at ng Kordero at umago sa gitna ng lansangan ng lungsod. Alam niyo po, mas maganda kung ito po ay nabasa ninyo ang chapter 21. Kasi lubos ninyong mauunawaan o ma-excited kayo sa lahat ng nilalaman ng chapter 22 dahil nandun po sa 21 ang pinaunawa dito sa atin kung bakit tayo hinigpitan ng Diyos dito sa lupa na layuan ang mga bagay na magpaparumi at magdudulot ng pagkakasala dahil dito sa pangakong ito ng Diyos, at nagsimula po ito sa chapter 21. So anyway, babasahin ko po ito na maintindihan natin bakit tayo ay sinasabihan ng Panginoong magpakabanal kayo. Dahil ang Diyos nating Ama ay banal, at dito po sa buhay na walang hanggan talagang pinaunawa dito na walang makakapasok sa karyaan ng Diyos na patuloy nagkakasala. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos day by day, na maunawaan ang kahulugan ng salitang ito, at ito na nga po ang pangwakas na pinaunawa po dito ano ang nandoon na naghihintay para sa mga mananatiling tapat hanggang wakas. Verse 2 nga, umaago sa gitna ng lansagan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay may punong kahoy na nagbibigay buhay. Ito'y namumungan ng 12 uri ng bunga. Isang uri sa bawat buwan, nakapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon nito. Wala roong makikitang anumang isinumpa. Makikita sa lungsod ang trono ng Diyos at ang Kordero, at sasambahin siya ng kanyang mga lingkod. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. So dito po mukhaan, makikita natin dito ang Panginoong Diyos sa harapan. Kung ngayon anong tawag dito? We praise God, or sinasamba natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan, di ba? Worship the Lord in spirit and in truth. Sabi nga, pagdating ng araw po, makikita natin ng mukhaan ang Panginoong Hesus, katulad ng nasabi dito sa verse 4. Makikita nila ang kanyang mukha at isusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. Do'y wala ng gabi, kaya't hindi na sila mangangailangan pa ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, sapagkat ang Panginoong Diyos ang magiging liwanag nila at maghahari sila magpakailanman. Amen. Sikita niyo po, napakaganda. Encourage po everyone sa inyo dyan, na may mga Biblia. Balikan po ninyo ang chapter 22 nito, at lubos ninyong maiintindihan at mai-excite kayo na talagang sa buhay na walang hanggan po, talagang doon, yun yung sinasabing glory, na talagang ito ang ipinapangako sa atin ng Diyos, na tinuturo sa atin na sumunod tayo sa Kanya dahil ang nais niya, kung maaari, lahat ng mga nilalang ay makapasok doon. Kaya lang ang makakapasok lang po doon ay ang sumusunod sa Kanyang mga utos, yung mga magtatagumpay. Kaya tinuturuan tayo dito sa buhay, sa lupa, ang dami pong mga challenges, ang daming mga pagsubok, ang daming mga temptation, pero tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na manatili sa kanyang salita, kasi ito po ang magpipreserve sa atin dito sa lupa, at ito ang magtuturo sa atin kung paano tayo na mamuhay na may nakalulugod sa Diyos na may kabanalan. Amen? So ayan po. Malinaw. And verse 6, ito po ang pagdating ni Jesus. At sinabi sa akin ng anghel, maasahan at totoo ang mga salitang ito.
ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, ang siyang nagsugo sa kanyang anghel upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon. Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyan, ako may din aliping tulad mo at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at lahat ng sumusunod sa mga salita ng aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo. So dito po sa verse 8 at verse 9, kasi kung titingnan po natin dito, itong anghel na ito na nagpakita kay Juan ng mga magaganap sa mga huling panahon, nakita po natin dito na matapos isaysay ng anghel na Juan, isulat mo ang lahat ng ito, na ito ang magaganap, ipaabot mo sa lahat ng tao, na ito, maaasahan ang salitang ito. Yung anghel po na yon na nagpakita kay Juan ng mga magaganap na ito at sa mga nagsabi kay Juan ng mga dapat sabihin na bili ng Panginoong Hesus na ipaabot sa tao, yung anghel po na yun, niluhuran ni Juan. Sabi dito, matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatira pa. Nag-bow down. Nagpatira pa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Pero ano po ang sinabi dito ng anghel? Tingnan niyo po ang verse 9. Ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako may din alipin mo at tulad din ng mga kapatid mo na propeta. Mga kapatid na propeta at lahat ng sumusunod sa mga salita ng aklat na ito. So, ibig sabihin po, pinapaunawa dito na ang dapat lamang sambahin ng tao ay ang Diyos. Kaya nga dito natin pinaunawa na anumang mga bagay dito sa lupa na ginawa ng kamay ng tao, mga rebulto, anumang bagay, malinaw po na hindi ito dapat luhuran. Kasi nga, maging dito sinabi, mismong anghel, yung anghel na inutusan ng Diyos, nakausapin si Juan, na ipaabot mo sa kanilang bagay na ito. Ang ginawa ni Juan, lumuhod. Pero sinabi ng anghel kay Juan, Juan, wag mo akong luhuran. Ako din ay lingkod mo, ay lingkod ng Diyos. Katulad ng mga propeta, katulad ng lahat ng sumusunod sa mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga naunang mga banal, sila Pedro, si Apostol Pedro, Apostol Pablo, Mateo, si Lucas, at lahat ng mga napabanal, lahat ng iyon ay sumunod sa salita ng Diyos, pero hindi dapat luhuran at sambahin. Yan po ang pinaunawa dito ng anghel. Ang Diyos ang sambahin mo. Walang iba po ang Ama, ang ating Ama sa langit, sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng kanyang Espiritu, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. So malinaw po maraming naging banal, mga tinawag na mga saints, si Saint Peter, si Luke, iyan nga nabanggit, si Paul, Saint Paul, lahat mga apostol at mga propeta. Katulad ng mga nauna po sila, mga propeta Amos, si propeta Ezekiel, propeta si Isaiah, lahat sila kinakausap ng Diyos, sila Moses, di ba? Mga napabanal, sila Abraham. So, ibig sabihin, ang lahat ng yun, sabi dito, tulad ng mga kapatid mo, pananampalataya, ibig sabihin kapatid, bilang kapatid sa Panginoon, silang lahat ay mga sumunod din sa Diyos. Katulad ng anghel, siya man ay tagasunod, kaya huwag niyong luhuran. Huwag niyong luhuran, kundi ang Diyos lamang ang samahan mo. Imagine niyo po, mismong si John, Apostol John, na kung titingnan natin, nagpakumbaba siya sa anghel, na tiningnan dito na nagpatira pa siya sa nakita niyang itong mga gagawin sa mga huling araw, pero mismong anghel ang nagsabi dito, ngunit sinabi niya, huwag mong gawin iyan. Ako man din
aliping tulad mo. So, ibig sabihin, alipin mga sugo ng Diyos, mga saints, mga tinawag na mga apostol, mga sila'y pinabanal ng Diyos, mga propeta, at maging sa tulad natin tayo pinapabanil araw-araw ng Diyos, katulad natin sila, katulad isang tao. Wag nating luluhuran ang sino man na pinabanal ng Diyos. Wala tayong ibang sasambahin, kundi ang Diyos lamang. Siya lamang po ang dapat sambahin. Naintindihan po natin? So, sambahin siya sa espiritu at katotohanan. So, ayan. Verse 10, sabi dito, at sinabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masama, magpapatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang nabubuhay sa kalooban ng Diyos ay patuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Ayan. Kaya kung makikita po natin sa mga huling araw, natutukoy ito yon, na ang masama ay lalong magpapakasama. Nakikita po natin ang pag-rise up ng kasamaan, na lahat-lahat ng krimen, lahat ng mga bagay na masasama, nagiging worse. Ang lahat sa lupa, dito sa mundong ibabaw, at pinauna na po ito sa atin. Ang masama ay patuloy sa pagpapakasama. Diba? Ang marumi ay patuloy sa pagpapakarumi. Ngunit, pakinggan po natin, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, kapag dati tayo lahat makasalanan, di ba? Lahat tayo, makita natin, may mga kanya-kanyang karumihan. Subalit nung nakilala natin ang Panginoong Diyos, doon tayo sinimula ng Diyos, binabago. At tulad ng sabi dito, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay patuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. So, ibig sabihin, continuously. Kaya tinuturuan tayo dito na talagang ito'y maipamahagi natin ito sa karamihan, dahil tulad nila tayo man noon ay gumagawa din ng mga masama. Subalit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, nung nakilala natin ang Panginoong Hesus at tinuruan tayong basahin ang banal na aklat na ito at sundin ang kanyang mga instruction, unti-unting binago ng Diyos ng salitang ito ang ating buhay. Kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti bunga ng salitang ito po. Amen? So ayan, ang masama ay lalong magpapakasama. Yung ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, yung mga ayaw maniwala na may Diyos, makikita natin, sila ang lalong nagpapakasama. Ngunit, ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpapatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa sa inyo, bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Nakita natin po na natakot na tayo magpatuloy ng gumawa ng pagkakasala, dahil sa bawat pagkakasala, aanihin ng tao ang kanyang ginagawa. Kaya doon tayo talagang pinutol natin sa ngalan ng Panginoong Hesus yung mga dati nating gawe. Dahil the moment na patuloy mong ginagawa yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, nagpapatong-patong ang parusa, at pagdating ng paghuhukom, aanihin ng taong iyon ang kanyang ginagawang masama. Kaya subalit naman sa mga sumusunod, kaya sabi dito, makinig kayo. Malapit nang dumating ang Panginoong Hesus, makinig kayo. Dala ko ang mga gantimpala, ibibigay sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong ginawa, ayon sa kanyang ginawa. So tayo ngayon, gumagawa tayo ng mabuti, bunga ng Espiritu ng Diyos, dahil tinuturuan tayo ng Holy Spirit. Ano man ang ginagawa mo, babalik iyan sa'yo. Diba? So kaya dito, sabi dito,
ang gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Kaya nung naintindihan natin ito, talagang iniwasan natin gumawa ng pagkakasala dahil aanihin ng tao na yan. Kung ikaw patuloy gumagawa ng pagkakasala at malinaw ang salita ng Diyos, hindi ito nagsisinungaling. Pagdating ng araw, aanihin mo ang iyong ginagawa. Kaya tinuturuan tayo gumawa ka ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos dahil gagantimpalaan ka dahil aanihin mo ang mabubuti mong gawa. Ipinatigil sa atin ang paggawa ng masama dahil ayaw ng Diyos ang sinuman ay maparusahan. Malinaw. At ito po ang pinaunawa sa atin. Ang mga consequence ng buhay ng tao, bunga ng mga mali at mga maling mga ginagawa. Diba? So ayan, verse 14. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Patalinhaga. Tinuruan po ito sa atin, Tinuro ito sa atin. Ang puting damit na ibinihis sa atin mula nang pinatawad tayo ng Panginoong Hesus. Yan ang tinutukoy niyang ingatan ninyo ang inyong kausuutan. Binihisan tayo ng Diyos mula nung tanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas. Tinanggap natin siya by faith. Pinatawad, nilinis sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon, tinutukoy ng salitang ito, binihisan kayo ng bagong damit. Ibig sabihin, bagong buhay. Huwag niyong hayaan na yung isinuot sa inyong bagong buhay ay madungisan pang muli. Dahil ang tinutukoy po dito sa 14, pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuutan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Dahil alam natin, God is a holy, holy God. Banal ang Diyos. Kaya nga naunawaan natin ngayon na talagang pinapabanal tayo ng Diyos dahil walang makakapasok po sa buhay na walang hanggan na kahit may kaunting karumihan. Ngayon hindi natin kakayahin sa ating sarili, na pabanalin ang ating mga sarili sa ating gawa. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, sumunod kayo sa aking mga salita at ito ang magpapabanal sa inyo. Dahil lahat po ng instruksyon ng banal na salita ay pagpapabanal sa tao. Nagkakasala tang tao dahil hindi niya sinusunod ang command ng Diyos. Siya po ang nag-i-able sa atin na masunod ang kanyang kalooban. Kung nasusuri ng Diyos ang ating puso na talagang gusto natin siyang masunod. Kapag nasuri ng Diyos ang ating puso, ang salita ng Diyos ay magkabilaan, ay talim. Nasusuri nito ang kaibuturan ng ating kaluluwa, lahat, pati ang ating mga binabalak at ating mga iniisip. Kapag nasuri ng Diyos ang ating kaisipan, natakot tayong magkasala dahil mahal natin ang Diyos. Siya po ang tutulong at tumutulong sa atin na masunod ang kanyang kalooban. Dahil ang salitang ito, siya ang nag-utos at siya rin ang nagpapatupad. Kaya tinutulungan niya tayo maging banal kung talagang tao sa puso mo o ng tao na ito na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi niyang basahin niyo ang banal na aklat na ito upang magawa ninyo ang lahat ng nakasaad dito. Uulitin kong muli. Napapabanal tayo or mapapabanal tayo hindi sa ating kaparaanan, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos. Habang binabasa natin ito po, at sinusunod natin ang kanyang utos, ito ang nagpapabanal sa atin. Mula sa kanya ang kalakasan, mula sa kanya ang kapangyarihan na mapagtagumpayan natin ang lahat ng nandito sa sanlibutan. Mahigpit ang Diyos sa atin sa pagtuturo dito sa lupa. Layuan niyo ang lahat ng mga magpaparumi sa inyo. Pinatawad ko na kayo dahil ang purpose ng Diyos, makapasok tayo doon sa buhay na walang hanggan. Dahil katulad ng nabanggit kahapon sa chapter 21, walang makakapasok sa langit na mga duwag, mga taksil, mga mangkukulam, kasuklam-suklam, mamamatay tao, nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyusan, mga sinungaling, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ng mga sinungaling.
Kaya binabago ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating pananalita, ang ating mga iniisip. Sa pagsunod natin, pagbabasa ng Word of God na ito, nire-renewed ang ating isipan. Dahil ayaw ng Diyos ang sino man ay mapahamak. Yan po yung meaning na alam ng lahat. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam ng lahat. Sa Tagalog, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao upang walang mapahamak at mabigyan ng buhay na walang hanggan. Iyan ang dahilan bakit ang Panginoong Hesus namatay upang tayo mapatawad at sumunod. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat tayo makapasok sa kanyang kaluwalhatian pagdating ng panahon. Ginawa po ng Diyos ang impyerno hindi para sa tao. Ito'y para sa demonyo, si Satanas. Kaya tinuturuan tayo, si Satanas ay mandilin lang. Siya ang umiiral sa kasamaan ng sanlibutan. Ini-spread niya ang kanyang kasamaan upang ang taong ayaw maniwala sa Diyos, malinlang niya ito sa kanyang kaparaanan. Upang pagdating ng araw, magpakasama ang tao na yan. At pagdating ng araw, maparusan at mahulog sa impyerno kasama ni Satanas. Yun ang gusto ni Satanas sa tao. Huwag kayong sumunod sa inyong Diyos para makasama niya sa impyerno ang mga tao. Pero ito ang pinaunawa sa atin. Mahal ng Diyos ang tao. Mahal tayo ng Diyos. Hindi tayo nilalang upang bagsakan ng puot. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, sumunod kayo sa akin. Dahil sa mga uling araw ng kanyang pagbabalik, aanihin ng tao ang ayon sa kanyang ginawa. Amen? Ito po, tinuturuan, panatilihin yung malinis. Ang inyong naririnig sa salita ng Diyos, isabuhay ninyo ang lahat ng ito. Nasa mga huling araw, alam po natin na nakikita ng ating mga mata na we are in the last of the last days. Laging nagpapabala ang Diyos sa atin. At sabi po dito, kaya binibilinan paulit-ulit, panatilin yung malinis ang inyong mga sarili. Pinatawad ko na kayo, nilinis ko na kayo. Sa pagbabalik ko, madatnan kong malinis ang inyong kasuutan na ibinihis ko sa inyo. Dahil, bakit? Ito po ang dahilan. Yun na nga, gusto ng Diyos na makasama tayo sa kaluwalhatian. At verse 15, sabi po dito, subalit may iwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso. Bakit sinabing asal-aso? Hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ikaw ay asal-aso. Ano po ang ugali ng aso? Yung maduming isinuka niya ay kinakain muli. Ibig sabihin, taong nilinis na binabalik-balikan pa yung kanyang karumihan. Kinakain na alam ng marumi, alam ng mali, patuloy ginagawa. Yan po ang mga asal-aso na tinutukoy dito. Alam ng masama, patuloy ginagawa. At yan po ang binabalaan dito. Hindi kayo makakapasok doon. Maiiwanan sa labas ng lungsod ang mga aso. Aso. Madumi. Suka niya, kinakain niya. Matapos iluwa, kinakain. Matapos isuka, kinakain. Yan po yung mga taong alam ng iniauna ng Diyos doon. Sa kasalanan, ay bumabalik-balik pa doon. Masama, alam na masama, ginagawa. Mga asal-aso. Ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao. Kaya tinuturuan tayo, walang exempted. Lahat tayo na po nagkasala, Kaya tinuturuan ng Diyos dito, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan bago mahuli ang lahat. Laging nagre-remind ang Diyos, pagsisihan daang kasalanan. Dahil the moment na tao sa puso ng tao ang paghingi ng tawad at pagbapanumbalik sa Diyos, immediately on that spot, pinapatawad ng Diyos kung tapat ang paghihingi ng tawad sa Diyos. Ano po?
Ito ang sabi dito, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya. Malinaw po, hindi po ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita nito, ano? Hindi ito nagbibiro. Alam nating may Diyos, at alam natin ang Panginoong Hesukristo po namatay na buhay para sa atin, at siya ang nagsasabi nito, hindi kayo makakapasok kung patuloy niyong ginagawa ang mga bagay na kung saan pinatawad na kayo ay patuloy niyo pang binabalik-balikan katulad ng asal-aso. Ano? Mga mamamatay tao. Naunawaan natin sa salita ng Diyos, ang pagmamamatay tao hindi lamang yung brutal na pinatay mong actual, physical ang tao. Maging ang pagkamuhi sa iyong kapwa, itinuring ng Bibliyang isa kang mamamatay tao. Yung namumuhi ka sa iyong kapwa, isang mamamatay tao, ang halimbawa din ng Biblia. Ano pa? Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Yan yung tinukoy kanina ng anghel. Huwag niyong luhuran ang mga ginawa ng kamay ng tao. Ang Diyos lamang ang inyong luhuran. Kasi maging anghel at mga propeta at yung mga kapatid na sumunod sa Diyos, hindi dapat luhuran. Pero ano ngayon, anong naturo? Mga lumuluhod sa mga ginawa ng kamay ng tao. Mga Diyos-Diyusan. Ano pang sabi dito? At mga mahilig magsinungaling at mandaya. Diba? Mga sinungaling. Mga mandaraya, malinaw po dito, hindi makakapasok sa buhay na walang ngayon. Hindi tayo nagsasabi nito, ang salitan, ang mismong ang Panginoong Hesus ang nagsabi nito, at seryoso ang Panginoong Hesus, hindi siya nakikipagbiro. Hindi kayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaya pinakita niya, ibinigay niya ang kanyang buhay. Namatay, nagpakahirap. Tanggapin niyo ako sa inyong buhay bilang Panginoon tagapagligtas. At once na tinanggap natin ang Panginoong Sus, nire-renewed nito ang ating kaisipan. Kaya ang mga salitang itong tinuturo sa atin, siya ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos na nagpapabanal sa atin araw-araw. Nagtuturo kung paano tayo mamuhay. Na kahit nandito tayo nakatayo sa sanlibutang ito po, na gulong-gulo. Pero habang sinusundan natin ang salitang ito at pagsunod, pananampalatayang may kalakip na gawa, tutupong nababago ang ating buhay. Amen? Tigilan na ang mga pagsisinungaling at pandaraya. Yan. In verse 16, akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. We are the church. Tandaan po natin. Tayo ang iglesia ng Diyos. We are the church. Pinaunawa ito. Dahil kung saan nananahan ang Diyos, iyon ang kanyang iglesia. Ang ating katawan, sa ating buhay, nananahan sa ating puso, ang Espiritu ng Diyos. Mismong pinaunawa dito kay Juan, ako si Jesus ang nagsugo sa anghel. Diba? Ano pa ang sabi dito? Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang nagniningning sa bituin ng umaga. Nabanggit, bakit? Sino ito si Haring David? Bakit sinabi ng Panginoon na ako ang supling ni David? Kasi alam natin po sa 12 tribes, nagmula sa lahi ni Haring David, si Maria at si Jose, na ginamit ng Diyos Ama, na pagdaluyan na magdalang tao si Maria at pinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos at ipinanganak dito sa lupa. Yung salita naging tao upang ipakita sa atin kung paano tayo lumakad dito sa mundo bilang anak ng Diyos. Naging tao ang Panginoong Hesus tulad natin,
tao nagugutom, nauuhaw, nasasaktan. Pinakita ng Panginoong Hesus doon, na nabuhay siya, na hindi siya nagkasala. Kasi ang sinusunod lamang ng Panginoong Hesus, kahit siya'y tao, nagpakatao nung nasa lupa, sinusunod niya lamang po kung ano ang sinasabi ng Diyos Ama. At yun ang pinaunawa sa atin, naging tao ang salita ng Diyos upang ipakita sa ating mga tao, ganito kayo sumunod bilang tao. Ganito kayo sumunod sa Diyos Ama. Malinaw, ginamit ang word na siya ako ang ugat at supling ni David. Kasi si Maria ay nagmula sa hari ni King David at si Maria ang nagbuntis sa Panginoong Hesus. Ginamit si Mary at si Joseph para ipanganak ang Panginoong Hesus. At bilang tao, ang Panginoong Hesus sa lupa, ginamit niya ang supling. Naging supling siya mula sa hari ni David. At siya ang sinabing, ako ang maningning na bituin ng umaga. Amen? 17, sinabi ng Espiritu at ng babaeng ikakasal, hali kayo. Lahat ng nakarinig nito ay magsabi ring, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Ginamit ito ng Panginoong Hesus. Ang salitang ikakasal. Ang salitang ikakasal, tingnan po natin ang ikakasal dito sa lupa. Nakasuot na damit ang babae at ang groom naghihintay sa harapan. Ginamit na we are the bride and Jesus Christ is the groom. Pinaunawa doon na ikakasal ang kordero sa iglesia, di ba? Na pinaunawa doon yung babaeng nakasuot ng puti, siya ang bride. Kaya tinuturuan tayo yung sumusuot ng puti, panatilihin nyo ang inyong mga damit na puti katulad ng babaeng ikakasal. At dito hinalintula, ipinaliwanag ano ang kahulugan ng kasal, the marriage of the Lamb, na tinutukoy dito. Lahat ng sabi dito, sinabi ng Espiritu at ang babaeng ikakasal, hali kayo. Yan yung pakikipag-isa. Tunay na pakikipag-isa. Ngayon nakipag-isa tayo by faith dahil hindi natin nakita ang Panginoon. But the time na binigyan tayo ng kaligtasan, malinaw, makikita natin ng mukhaan ang Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging talking about kasal, ang pakikipag-isa ng asawa, ng babae, ibig sabihin pinaunawa dito, ginamit yung word na ikakasal. Dahil ang Panginoong Hesus ang pinaunawa dito na siya ang groom at we are the bride. Magpakalinis kayo dahil kayo'y makikipag-isa sa banal. Intindihan po natin? Yan yung kasuutan ng puti na inuutos-utos sa atin. Panatilihin yung malinis ang puting kasuutan. Yan ang dinadaan sa talinhaga po. Babaeng ikakasal. Malinis na kasuutan, nahaharap sa kordero ng Diyos. At lumapit ang sinumang nauuhaw. Ginamit ito ng Panginoon. Siya ang salita. Siya po ang tubig. Siya ang kapag ito'y ininom mo, hindi ka na mauhaw. Ibig sabihin sa isang talinhaga, siya ang magiging satisfaction po ng ating buhay. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Dahil malinaw po ang tao, ang tao pinaunawa sa atin ang kahalagahan ng tubig. Tubig. Ang ating katawan, I think 70% it's water. At pinaunawa din sa simula, noon pa sa simula, ang tubig ang napakahalaga. Makakasurvive ng ilang araw ang tao na walang pagkain, subalit may tubig. So pinapakita dito na kung sino mang nauuhaw, lumapit kayo sa akin at sabi niya, ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Ito ang Panginoong Hesus po. So nawa naintindahan natin ang lahat ng ito at ito po ang pangwakas. Kung si Juan na nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig sa mga propesiya na aklat na ito, ang sino mang magdaragdag sa nilalaman ng sulat ng aklat na ito ay idaragdag ng Diyos sa kanya ang salot na nakasulat dito.
Kaya tinuturoan po ang mga tagapagturo na maging maingat sa itinuturo. Huwag itong dagdagan, huwag itong kulangan. Kung anong sinasabi ng Biblia, iyon lamang ang ituro. Yan. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Sinasabi ng nagpatotoo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Hesus, naway makamtan ng lahat ang kagandahan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Purihin po ang Diyos, sa kanyang mga salita. Continuous tayong magbasa. Unawain at isabuhay ang ating mga napapakinggan. Purihin po ang Diyos. So ngayon, last Sunday, nagpipreach ako ngayon. Lubin ng Diyos, sa sunod na linggo, harapan po tayong magkakaharap-harap tayo sa pagpakikinig ng papadalang mensahe sa atin ng Diyos sa unang linggo ng taon ng 2025. Kaya I pray po na lahat sa inyo dyan ay makarating sa Sunday, January 5, dyan sa Paco, dyan mismo, at sa ibang lugar sa Maynila, sa Nueva Ecija, sa Labo, saan pa? Sa Camarines Sur, sa Tinambag, ipag-pray po natin na maayos yung mga scheduling natin at magkikita-kita po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang ating mga buhay. See you guys, mga kapatid. See you po sa sunod na linggo. God bless everyone and Happy New Year. Sundan natin ang kalooban ng Diyos. Basahin at basahin ang salitang ito na nagdudulot sa atin ng tamang pagsunod at naglalayo sa atin sa pagkakasala, at iyon ay ang nakalulugod sa Diyos na ating Ama sa langit. So amen. God bless everybody. See you next Sunday. Bye.